Anyway, by memory, sabihin ko na lang yung mga nabasa ko. Tapos ako yung lahat ito. Meron akong konting print out, pwede nyo gamitin reference. Meron akong nabasa, mga nabasa ko sa prophet ng the other day, related kay Jesus. Right now. Kukunin ko nung kasi namin ng prophet. Si Judas ay tipong larawan ng Iscariote, no? Tipong larawan siya ng yung devil incarnate o yung Antichrist. Tapos, he's a very religious man. Hindi ko narawan ni Brother Branham nasa kawarin siya. Si Judas ay ginagamit din sa kawarin. Ngayon, buksan natin, ipapakita natin ano yung relevance ng topic na ito. Ang relevance ng topic na ito sa Planet Judas is may kinalaman sa unpardonable sin, may kinalaman sa eternal security, may kinalaman din yung tinapik natin last time na kingdom. May topic kasi tayo last month na itubos tayo sa lupa, gobyerno sa lupa. Yung panahon ng Hell, parang yung iba't ibang samahan na yan na sa denominasyon na yung gobyerno parang ipag-pray nila. Tapos iba yung kulang yung pananaw nila sa kalihan. Si Judas isang whole part ng pagkakamalit na yan. Okay, ang habol dito sige sa questionnaire dito, no? Ang habol ba yung question, pera lang ba ang habol niya? Leksyon natin dito sa Matthew chapter 27, verse 3. I'm going to show you two kinds of repentance. Bakit kasi pera lang ba ang habol ni Judas? Siguro maraming nag-iisip, ang habol ni Judas, ipahamak si Kristo. Ang habol ni Judas ay pera, purely pera. Pinagpalit niya yung kanyang Panginoon sa pera. Actually, it's deeper than just money. Okay? Meron pa palang po na kinalaman sa kingdom nila. Kaso nito na nga ito. Then Judas, which has betrayed him, when he saw that he was condemned, repented himself, and brought again the 30 pieces of silver to the chief priests and elders, saying, I have sinned in that I have betrayed the innocent blood. They said, what is that to us? Okay? So, i-address natin sa verse 3. Nag-repent daw siya. So, anong klaseng repentance to? Hindi may kinalaman sa eternal security. May definition ng repentance dito. Punta tayo sa verse 4. Verse 4, sige. Verse 5. He cast down the 30 pieces of silver in the temple and departed, and went and hanged himself. Okay. Obvious siguro ang sagot sa tanong. Pera lang ba ang habol ni Judas? Ang dalawa, habol lang ba ni Judas, mapahamak si Kristo? Betrayal ka naman? At habol lang ba ni Judas ay pera? Period. Actually, ibigyan ko ng background, hindi si Judas, kung sinabi ni Brother namin sa very religious man, hindi masama ang laman,
isipang panglaban. Pero kaya tawag na sincere antichrist, tawag na kaming kaso yan. So, sa mga sincere, pero hindi ko laita. Hindi kaya. So, if he's a very religious man, hindi ka pa makakalaman ng hapon niya. Pero pwede ka pa rin sumala sa harapan ng Diyos. Yan ang kailangan makita natin sa isang Kristiyano sa yun eh. Ang akala lang natin mga demonyo, yung mga tao, demonyo. Yung Church of Satan. And yung, kung unawain niyo, message siguro ng propeta na the Antichrist, ang tipong larawan ni Judas, is a pseudo-Christian. He walks close to being like one of the anointed ones. Yung nasa message, the anointed ones of the end time, eventually, they did not end up for God. Okay, basahin natin yung kasaksihan ni Judas. Si Judas pa, tingin niya kay Kristo ay peke, katulad ng tingin ng mga chief priest kay Kristo. Tingin ba nila ni Judas kay Kristo siya ay bulahan? Basahin natin yung mga experiences ni Judas, no? Dito, buksan natin sa Luke chapter 4, verse 28. Ito, tama yung verse na dito. Sa Luke chapter 4, verse 28, and all that they were in the synagogues when they heard his things were filled with wrath, and rose up and thrust him out of the city, and led him into the brow of the hill, whereon their city was built, and that they might cast him down headlong. Maraming tao yan, ha? Kung sa laman ng pag-uusapan, hindi mabubuhay din dito, wala makakaligtas niyan. Lynching mob yan, eh. But he, passing through the midst of them, went his way. Oh? Alam, hindi nila nahuli si Kristo. Sa harapan nila, lumakan lang si Kristo. Ano? Pinigilan ba't na sa nila? Kung hindi siya naging, let's say, transparent o lumusot sa kanila, maraming may espiritong kumitigil sa mga tao. Okay? Pag hindi pa oras ni Kristo, hindi siya mapapatay at saksi ni Judas yan. Buksan pa natin sa John chapter 10, verse 39. Dalawang pagkakataon, nais patay si Kristo. Una, nung sinabi niya, siya katuparan ng scroll sa Isaiah. Pangalawa, I can find another one. Therefore, they sought again to take him, but he escaped out of their hand. Pakibasa yung 38. O yun, may sinabi siya nito, nagalit yung mga tao. If I do, they believe me not, believe the works, that he may not believe that the Father is in me and I in him. Yan, another instance. Kung alam ni Kristo, kung alam ni Judas si Kristo ay nakakatakas, sobrang siraulo naman yan, na kakalaganin mo, alam mo may kapangyarihan. Isang halimbawa si Judas, na mga Kristiyano ngayon na nakatigil sa kapangyarihan, sa supernatural gifts. At maraming tao gusto gawin maraming si Kristo dahil kayo sa kapangyarihan. And not only that, kahit si Judas nakaranas nito. Luke chapter 10, verse 18. 18. Look. Ajay. Luke chapter 10, verse 18. Ito, pinagdala ni Kristo yung mga 70. Kasama si Judas yan. Bumalik yung 70. Verse 17, verse 17. And the 70 returned again with joy, saying, Lord, even the treasures are subject unto us through thy name. Alam niyo yung Matthew 7 na, in thy name will be cast. In my name will they cast out devils, with my name will do works. Tonight, sabi ko I help Satan to fly in cold never. Sama na si Judas yan. By the way, huwag niyo si Judas lang may sa demonyo. Kahit si Pedro, lahat sila. Papakita sa bakit lahat may sa demonyo. Pero ano yung kailangan niyo gawin para hindi makalaya kayo sa demonyo niya. Bawat isa sa akin, meron tayo kailangan sa laman. Pero may nag-distinguish kay Judas sa ibang mga apostles. Verse 19. Behold, I give you power to tread on serpents and scorpions over all the power of the enemy,
nothing shall by any means hurt you. Kasama ba sa Judas yan? Kasama sa Judas yan. So, hindi lang yan nasaksihan ng kapangyarihan ni Kristo. Siya mismo nakaranas ng kapangyarihan ni Kristo. So, kung hindi pera ang habol ni Judas, at alam ni Judas na may kapangyarihan ito talaga ni Kristo, iba siya sa mga ibang nag-acting Messiah. Then, ano ang tumatakbo sa utak niya para ipagkatulog niya si Kristo? Ngayon, halos sa lahat ng nagsasaliksi sa history, patunayan at nasa Bible din. Si Judas, walang pinag-iba sa mga apostoles at sa mga sambayanan na gusto siyang gawing hari. Pakihanap what to make him king. Merong verse dito. Maraming verse dito na related, no? Gusto gawing hari si Kristo. Lahat. Tayo yung mga apostoles. King, want to make him king. Okay, make him king. Make him king. Sa ano naman, sa Matthew. Yeah, John 6:15 lang. Luke 14:31. So, hindi yan. Kasi doon na sa John. When Jesus therefore perceived that they would come and take him by force to make him king, he departed again into a mountain himself alone. Patunayan natin na hindi naman nalalagay yung kapos na unawa ni Judas sa mga ibang apostles. Acts chapter 1, verse 6 and 7. Acts chapter 1, verse 6 and 7. When they therefore were come together, apostles yan, kasama si Judas yan. They asked the king, saying, Lord, will those at this time restore again the kingdom to Israel? So, balik na tayo kay Judas. Hindi naman naiba si Judas sa kanila. The reason na binitray niya si Kristo ay magkakaroon ng gulo sa Jerusalem. Kapag nagkaroon ng gulo sa Jerusalem, makapangiran ng si Kristo, tatalsik yung mga sundalo. Ay natupad yung gusto niya. Tumalsik yung sundalo. Pansamantala. Pero may sinabi si Kristo may kapangyarihan siyang ibigay ka rin sa buhay. Yan ang utos ibigay sa kanya ng Ama. Ibibigay niya sa buhay niya. Walang makakakuha sa buhay niya. Chapter 10, verse 15 na. So, ang pagkakaalam ni Judas ay meron siyang kaunting katotohanan. Kaunting katotohanan ng prophetic word yan. Pero, hindi na siya nagpatuloy kasi hindi pa panahon para ulitin yung iba pang mga katotohanan. Tumigil na siya sa katotohanan. John chapter 10, verse 15. Sa isip ni Judas, isip ng karami nila, gusto nila maging hari si Kristo, pero may ibang twist dito kay Judas. Parang talinong makatapos, katulad ng ginawa ni Sarah kay Sarai, kay Abraham na, para matupad yung kalooban ng Diyos. Sige, sipingan niyo tutulong ko. As a father knows me, even so I know the Father, I lay down my life for the sheep. 17, verse 17. 17, tama 18. Therefore, because my Father loved me, and because I laid down my life, that I may take it again, verse 18. No man taketh it from me. Oh, kahit gustuhin ng tao, walang makakatapay sa kanya. I laid down myself, I found to lay it down again, I found to take it again. These commandments that I received of my Father. Yan ang hindi nakikita ni Judas. Hindi nakikita ni Pedro. Manais na wak mangyari sa iyan, Panginoon. So may kanya, parang nagkaroon demonyo sa Judas. Ganun din, parang nagkaroon demonyo sa Pedro. Yan ang makita natin yung diwaga ito. Hindi aksidente na pinagtulutan ng Diyos maging disipulo ni Kristo si Judas. Alam ng Diyos bago pa itapat sa liputan. Pero yan ay parang nakakapinabangan natin. Ayaw nakikinabag dahil sa mga nangyari dito. Kaya meron siyang ilalagpas sa atin dito sa ating iglesia, ating ministry. Ito na yung nangyari kay Judas. Pag binitray niya si Kristo at si Kristo ay makapangyarihan, tatalsik yung mga kawal pag siya ay uulihin. Nalimutan na John chapter 9.
nasa John yan. The soldiers na lang sila sa soldiers. John 10:6 yung binuli si Cristo ay automatic. Tumasin yung mga kawat. John 10:6. 10:6 mo yun. Nangangagat na siya dyan eh. Siguro dyan, ano? Okay, ano? Kasi tayo ng soldiers. Kasi, hindi yan John 10. Nangangagat na kita dyan. Soldiers. Okay. Sa dyan tayo dyan. Dyan. John 9, baba ka. 19. Yan. John 19:34. Bye. Tatas pa. Hindi. Yung back sa mga hitis. Sa loob, tingnan sa loob. Soldiers. Yung uhulihin siya, John 19:2. Bukan John 19:2. Okay, siguro nasa loob yan. Okay, alam niyo naman yung talapang yan. So, sabi niya, uhulihin namin na si Kristo, tumansik sila, hindi nila kahuli si Kristo. Hindi niya kahuli-hulihan doon sa pantasa ni Judas, na si Kristo ay hindi mahuli. Pero may epekto kung binitray niya. Si Kristo uwi mas malimari. Pero kung nahuli siya, kaya napilitan siya kailang iligtas niya yung sarili niya. Then, pagkakaroon ng gulo sa Israel at shortcut, mapapakalsit yung Roman Empire. Sa Passover, hindi yung pupunta sa Jerusalem. Takot na takot yung mga chief priest. Yung mga chief priest na sa Luke chapter 6. Caiaphas. Luke. Tinanong lang si Caiaphas kung hindi pa sumadala yung isang prophet. Luke, John chapter 11, verse 35 to 50. Okay. Saan natin John chapter 11, verse 35 to 50. Kaya ang kinakatakutan sa mga Pariseo, nilin-nilin na sa pastor, galing siya sa Roman Jews. Sandali lang sila patayin yan, mag-aaral sila. Okay, John chapter 11, verse 35. Mali ka rin. 45, okay, baka 45. Hindi, chapter 11, verse 45. Mayroon verse 2. Baba. Yan. One of them came Caiaphas in the high priest that same year said, "You know nothing about." Verse 16. Nor consider that it is expedient for us that one man should die for the people, the whole nation perish not. This he spake me of himself, not of himself as the high priest that year. He prophesied that Jesus should die for the nation. Atas tayo, sinabi sa Caiaphas, narating yung mga Romans at maging aliens. If we let him go alone, all men will believe on him, and the Romans shall come and take away both our place and his law. Yung mga chief priest, hindi naman tayo sakit para si Sadduceo, ayaw nila mawala sa Kristo kasi kaya sila sa Kristo dahil sa Romano. Pero, ang tingin na kay Kristo parang rebel leader, gusto maging hari. Kung si Kristo ay magiging hari, iisip nila, sandali lang mag-rebel yung tao. Iisip na dahil ng Roman. Ang inisip na ng Judas, dahil makapagpapit si Kristo, kahit Roman soldiers, hindi siya kaya. Gusto naman siya patayin dati, hindi siya mapatayin. Kung meron siyang kanyang papakinin, talagang mananalo sila. So, ang nangyari sa plano ni Judas, hindi lang pera ang ako ni Judas. Dahil dinalit ni Judas yung pera. May lumalaw sa utak niya. Kung may lumalaw sa utak sa lahat ng mga followers nila noon sa Israel, na si Kristo ay magiging hari. At kung si Kristo ay magiging hari, kasama niya ang paghahari si Kristo. Gusto ng mga apostles na ang literal na kingdom ang inisip nila eh.
Ngayon lumapit mga babae, pwede ba yung anak ko sa kaliwat kanan mo? Iniisip talaga nila, literal na kaharian. Sabi nila sa pulag, those son of David, have mercy on me. Iniisip na nila son of David ministry. Hindi pa nila nakikita yung pagkakapalan ng Diyos. So, alam na natin ano yung plano ni Judas. Ngayon, pangalawang tanong, bakit siya na-impierno? Yan is kung ng propeta dyan. Sa predestination ng Diyos, siya ay inihula na sa kapahamakan. Pero bakit siya inihula? Nakita na ng Diyos bago itatagagalitan. Ano bang ginawa ni Judas para siya na-impierno? Meron ka sharing na dati kong kapatiran sa Pinondo. Sabi niya, kaya siya na-impierno kasi inula ng Diyos. Maling sagot dun. Bago ang Diyos magpa-impierno sa tao, hindi dahil gusto ng Diyos may impierno tao. Yung tao ang may ginawa, nakita lang ng Diyos bago itatagagalitan. Ano ba ang ginawa ni Judas para ma-impierno siya? Anong ginawa ni Judas? Yung betrayal o yung pagpapakamatay? Pagpapakamatay. Sabi ni Kristo, ano man ang kasalanan gawin niyo sa anak ng tao, pagkatawarin ka. Pero yung kasalanan, ipamuso na gagawin niyo sa Espiritu Santo, hindi ka pagkatawarin. Ang Espiritu Santo ang gagana, kahit natin pa siya, wala pa sa ako ng Pentecostes yung Espiritu Santo, pero hindi pa yan nag-indwell. Ang pamumuso sa Espiritu Santo ay yung hindi magpatuloy sa liwanag. At hindi ka magpapatuloy sa liwanag kung tumigil ka sa pagkabelihan. Kunwari, mali si Pedro, mali si Judas, mali si Pedro, mali lahat. Pero kailangan mo lang magpatuloy. Hindi ka dapat tumigil. Yung ginawa ni Judas, siya ay nag-give up. Yung marami sa kapatiran natin nag-give up. Pero hindi ko pag-usapan ngayon yung pumunta sa saglitan. Ang pag-usapan ko, tumigil sila sa pagkabereyan mula kung sila ay na-convert. Hindi niyo makakonvert ang isang tao, maliban hindi naman ang sinusunod sa iyo, no? Na hindi sila saliksik, wala silang nakitang katotohanan sa sinasabi ko sa Biblia o sa sarili niyang conviction. Kung meron siya nakitang katotohanan at napatunayan niya, yan sa tayo kahit baguhan siya, may pagkaberehan siya. Pero pwede sa isang mananampalataya, makontento na lang sa pag-attend ng church. Tumigil na lang siya sa pagkaberehan kasi naging smooth feeling na lang ang mangyari. Kaya sabi ko sa pariseo, hindi naman masama ginagawa ng pariseo na mag-convert land-sea-air to make one is proselyte. Ang masama, naging two-fold child of hell, and ang mind ay naging sarado. Pag-usapan, anong classic repentance? I-differentiate natin yung repentance sa dinatulas. Itong classic repentance na tinuturo ngayon sa ito yung klaseng repentance na tinuturo ngayon sa lahat ng mga churches. Yung repentance sa laman. Yung repentance sa sigarilyo, anak, babae. Repentance sa pagganap o pagsisinungaling, pagpatay. Pero meron klaseng repentance na hinahanap ng Diyos. Yung repentance sa spiritual repentance, yung sa ignorance. Ito yung repentance sa abilik. Sabi ng propeta, si Thomas lang naman ito ano natin Hindi makasalanan natin sa laban. Si Thomas siya na pinakaugat niya is unbelief. How can you repent from unbelief? How can you repent from unbelief? Hindi ka repent from ignorance. Kaya na meron din ang repentance from ignorance. Si Judas, kung siya ay nag-repent from ignorance, magpapatuloy siya. Binulag siya ng diablo na wala siyang pag-asa. Nabasa ko yung sa propeta. Na kaya, makamatay siya. Maraming tao nagugulat ngayon na wala na. Kasama ko wala na. Nandito na lang ako. Sumusuko. Pero pwede kumakita ka ng church pero sumuko ka na sa pagpapatunay na lang sa bagay. Kaya ko pa pero sinasadya ko lang ayaw mo. Huwag mong gawin. Meron sa Hebrews yung sinasadya ang kasalanan. Yan, kasalanan ko lang sa katawan. May difference yung repentance na ginawa ni Judas. Doon sa tunay na repentance ng Passover Day,
Basahin niyo yung Acts 2:37, Acts 2:36, may kinalaman sa ignorance yan. Hindi yan may kinalaman sa laman. Kasi sa Acts 2:5, matitinog yung mga tao na sinabihan ni Pedro na magsisi kayo. So, itong plano ng ignorance, kapag dito yung eternal security. Kailangan mo magpatuloy hanggang makikita ng Diyos bago ka sabi ng eternal security mo. Pag-usapan natin yung plano, yung kingdom, patamahan yung nakalagay natin natin. Ano yung pananaw mo sa gobyerno? Okay, siyempre, yung topic niyan. Mag-aari na kaalam Diyos sa gobyerno natin. May nagtuturo na, millennium na, ngayon na. Wala pa pinagkita kayo ng Diyos, ngayon na pala eh. Hindi ka na maghihintay sa ibang panahon. Si Kibuloy, si Parnell, sino pa? Yung mga marami na tuturo na ngayon na kaharian. Ngayon, let's say nagkamali ka. Nagdating wala kang pag-asa. Kailangan ka magpatuloy. Nagkamali rin si Pedro eh. Pero hindi siya napakatay. Lumulubog siya, lulubog siya. Pero, pag hinipay lang yung kasal katong araw, hindi na niya, ay, mali ang, hindi pa na talaga nakapangatak ko. Akala niya, kuna, nakapahamak siya ng innocent blood. Innocent si Cristo. May lang siya itong plano. So, nagpakamatay siya. Ano nagpapatay kay Juda? Yung tapos na revelation at yung sariling interpretasyon, yung sariling inawa. Nagkaroon siya ng sariling pagkakasal, sariling dati. Paano sa mensahe sa pangako ng Diyos? Paano si Sarah, nagkaroon sa sariling inawa, para magkaanak si Abraham, na pangako ng Diyos, siya ang gagawa ng paraan. Para yung Espiritu, gumagawa rin sa sariling paraan. Pero ang kaisipan ng tao, iba sa kaisipan ng Diyos. Dapat hindi tayo magkakang sa sariling ating ginawa. Yan yung pinapakita dito sa plano ng Diyos. Maraming involved na subject dito. And since starting ng propeta is started the Antichrist. The Antichrist that will come. Okay, alam natin yung worldwide Antichrist. Katoliko. Pero, how about the Antichrist in the church or in us? In that attitude? Let's say, it's not permanent because we're destined to be the bride. Pero, hindi pa minsan nagkakaroon tayo, pakipaka James chapter 4, verse 5. Hindi ba minsan nagkakaroon tayo, kailangan natin labanan ang ating laban. Nagkakaroon tayo minsan ng maling attitude, maling reaction, maling kaisipan. Hindi tayo perfect. Ayun. So, recognizing that, para hindi tayo maging pop-up na, wala. Do you think that the scripture says today, the spirit that led us after to Egypt, natatamahan yung puso dito? Okay. But he that giveth more grace, wherefore he said, God resisteth the proud, but giveth grace to the humble. Verse 7, submit yourselves therefore to God, resist the devil, he will flee from you. Draw nigh to God, he will draw nigh to you. Cleanse your hands, bakit ikikin? You sinners and purify your hearts. Yeah, meron akong verse na nahanap. Ito verse 5. Do you think that the scripture says in vain that the spirit that willeth is trusted? Bukod sa James 4:5, Romans 7 verse 23. Sabi ni Pablo, may nabubuhay sa ating laman. Yung kasalanan na nasa ating laman. Ang sabi, bubo na serpent. Ay natin sa spirito na nakahilas. Kasi i-receive sa sarili niya, iba tayo sa kanya, ako sa kanya. No! Kailangan natin i-recognize bago sa atin. At kung na-recognize natin sa atin, pati na sa church, magkakaroon yan. May mga tao may nagsasariling discarding, may nagsasariling sa sariling nawa. Isa nagkakaproblema sila sa kanilang spiritual na buhay sa kanilang pamilya. Kahit sa kanilang ministeryo. Dahil mayroon silang sariling unawa. Nananaman sila sa sarili nilang lamang-alaman na I see another law in my members, foreign is the law of my mind, bringing me to captivity to the law of sin which is in my members. Hindi expected to the devil. Pero yung pagiging anti-Christ, you can deceive yourself. You can deceive yourself that you are like the real thing. You walk with the apostles, you were given power to tread on serpents and scorpions. Gaya ng mga nabubulag sa mga milagro.
Pero hindi tayo mapulat sa success ng ating ministry, sa evangelism, sa pagpalago sa quantity. So, minsan hindi nyo mahalata sa quality kasi matino naman ang buhay ng kapatiran. Wala na silang problemang domestic problems. There are certain things na hindi halata sa atin pero may problema. Tinutumpo ko na to. This is what we call the Nicolaitan and lukewarm spirit. Ang sakit ni Judas, hindi siya nagpatuloy. Pagkabat nagkakamali siya, sumuko agad siya. Ikaw magpapakamatay ni Judas, hindi po narawan sa atin na tumigil tayo sa pagkabarihan. Kasi sila Pedro, sila James, iba ka mga apostles, kapag akala nila hopeless na, pero dumating din ng liwanag at later naintindihan nila. Luke chapter 20 for them na nabuksan sa kanila punawag yung mga sinabi ni Kristo. Later on, huli na nila naintindihan. So, hindi nyo pa naintindihan. May awit na tayo ganyan eh. Will understand it all by the time. Father Lord. Yan lang po, salamat.